Ito ang outline ng discussion natin ngayon. Pag-uusapan natin ang extreme value theorem, first derivative test at second derivative test. Ang extreme value theorem ay ginagamit sa pag-optimize ng function sa isang closed interval. Samantalang ang first and second derivative test naman ay ginagamit sa pag-optimize ng function sa isang open interval kung saan nag-iisa lang ang critical point. Next is magbibigay ako ng steps kung paano mag-solve ng optimization problems. Pagkatapos nito, magbibigay ako ng 5 optimization problems. Yung unang 3 ay pag-optimize ng algebraic functions, samantalang yung last 2 ay pag-optimize naman ng transcendental functions. Just a disclaimer, ang madedetermine natin sa first and second derivative tests ay mga relative or local extremas lang. Though usually ay sila na rin yung absolute extremas sa mga optimization problems sa Calculus 1 kung nag-iisa lang ang critical point. Hello and welcome sa Mathaglish. Kung bago ka lang sa aking channel, ako si Ben Paul de la Cruz at layunin kong matulungan ng mga Pilipinong mag-aaral na mas maintindihan ng math. Simulan na natin. Extreme value theorem. If f is continuous on the closed interval AB, then f has an absolute maximum and an absolute minimum on AB, attained at a critical point or at A or at B. So, sinasabi lang dito na kapag yung f ay continuous sa isang closed na interval, then sigurado tayo na meron siyang absolute maximum at saka absolute minimum doon sa interval. And saan sila mahanap? Sila ay makikita sa either critical points or dun sa endpoints. Okay? So, next ay yung first derivative test. Suppose f is continuous at a critical point x of 0. If f prime of x is greater than 0 on an open interval extending left from x of 0 and f prime of x is less than 0 on an open interval extending right from x of 0, then f has a relative maximum at x of 0. So ano ba yung sinasabi dito? So consider natin tong graph. So merong function na increasing, no, dun sa left ng x of 0. And then sa right side niya ay decreasing. So pag ganun daw, dun sa x of 0 meron siyang relative na maximum. The next, if f prime of x is less than 0 on an open interval extending left from x of 0, and f prime of x is greater than 0 on an open interval extending right from x of 0, then f has a relative minimum at x sub 0. So, consider natin tong graph na to. So, meron tayong decreasing sa left side ng x of 0 and then increasing dun sa right side ng x of 0. Then, si f ay merong relative minimum doon sa x of 0. So, what if hindi niya na-satisfy itong dalawang cases na to? Then, wala tayong mako-conclude using yung first derivative test. Okay? So, punta tayo sa another test. Ito yung second derivative test. Suppose that f is twice differentiable at point x of 0 and f prime of x of 0 is just equal to 0. If f double prime of x of 0 is greater than 0, then f has a relative minimum at x sub 0. So, basta daw positive yung second derivative dun sa critical point, then meron siyang relative minimum doon. So, if f double prime of x of 0 is less than 0, then f has a relative maximum at x sub 0. So, dito naman yung double prime ay negative, no? Dun sa critical point natin, then f has a relative maximum. So, parang opposite to. Kapag yung f double prime ay positive, so relative minimum. Pero pag f double prime ay negative, then relative maximum. What if yung f double prime of x of 0 ay equal sa 0? Then wala rin tayong mako-conclude. Now we present yung mga steps of optimization. Number 1 is representation. Ano ba yung mga gagamitin nating variables? Dito natin i-declare. And then kung possible, try natin gumawa ng illustration. Pero syempre, hindi naman sa lahat ng cases ay madali or kayang gawa ng illustration. So, kung possible lang.
Second step is formulation. So dito magsusulat naman tayo ng primary equation para doon sa quantity na gusto nating ma-optimize. Third is reduce the equation to a function of single variable. Okay? Kasi pwedeng yung mga magawa natin sa 2 ay maraming variables na involved. So calculus 1 lang naman to, gusto natin ay single variable lang. Gagamitin natin dito yung mga given sa problem para ma-reduce natin yung working equation natin, yung nakuha natin from formulation. Fourth step is to identify the domain of the function. Take note, meron tayong nabuong function from number 3. So, dun sa function na yun, check natin ano yung mga pwedeng values nung independent variable natin. Pwede ba negative? Pwede ba positive? Ano yung mga possible values na magme-make sense pa rin sa problem. Okay? Yung fifth step is to find the critical number or numbers. Dito yung kinukuha natin yung first derivative ng ating function and then ine-equate natin sa 0 or hinahanap natin yung mga magpapa-undefined dito. And then step 6 is to test the critical number or numbers. Dito ba ay meron ba siyang relative maximum? Meron ba siya ditong relative minimum? Pag kinumpare ba to sa mga values dun sa endpoints, ay siya ba yung highest? Siya ba yung lowest? Yan. So, dito natin gagawin sa step 6. Sa step 7, pag may mga kailangan pa kayong i-compute, dito natin nilalagay, no? Kaya may nakasulat dito if needed. Sometimes kailangan natin to, sometimes hindi naman kailangan. Kailanganin man tong 7 or not, dun sa 5 and 6, meron na rin tayong computation. Okay? So, yung sa 7, yun ay kung meron pang additional computations na kailangan. And then lastly, kailangan natin gumawa ng conclusion. Yung usual na problems natin dito ay sentences or paragraphs. So, gusto nating sagutin din ng complete sentence. Okay? That's it sa steps ng optimization. So, punta tayo sa ating example number 1, maximum volume of a box. Shaco wants to design an open box having a square base and a surface area of 200 square centimeters. What dimensions will produce a box with maximum volume? So, step 1, representation. Ano yung mga gusto nating gamiting variables dito? So, let x be the length of a side of the square base. Let y be the height of the box. S be the surface area of the box. And V be the volume of the box. Take note, nirepresent na natin lahat ng mga kakailanganin natin sa pagsosolve ng problem na to. Okay? Yung step 1. Kung possible may illustration, gawa rin ng illustration. Since box lang naman pinag-uusapan dito, so sulat na rin natin, no? Ayan, so meron tayong x by x by y na open box. Nilalagyan ng illustrations para madali nyo ma-visualize at mas madali nyo maintindihan yung problem. Okay? At saka makita nyo yung mga relationship ng mga gamit nating variables. So for step 2 ay formulation na. Ano ba yung gusto nating i-optimize? Gusto natin makuha yung largest na volume, largest possible volume, given tayo ng specific na surface area. So, since yung volume gusto natin ma-optimize, magagawa tayo ng equation involving yung volume. Saan ba equal tong volume ng box na to? Box, ito ay length times width times height. Pero yung length and width ay parehong x, yung height ay y. So, we have v equals x times y. Kapag sinimplify natin, ito ay equal lang sa x squared y. So, notice, meron tayong dalawang variables dito, no? Si x and si y. So, reduce natin equation. So, anong gagawin natin? So, si v ay in terms of x and y, gusto natin isa lang. Possible ba masulat si y in terms of x? So, ano ba ibang given tayo? So, given tayo ng surface area kanina na 200. But saan ba equal ang surface area nitong open na box? So, i-add lang natin lahat ng areas dun sa sides niya, pati sa bottom. Sa bottom, we have x times x na area, so that's x squared. Meron siyang 4 na sides. Ang area ng isang side ay x times y. So, 4 yon, so we have 4xy. Add natin lahat yon, so we have x squared plus 4xy. Yun daw ay equal lang sa 200. From here, kaya ba nating masolve si y in terms of x? So, take note, ang 4xy ay equal sa 200 minus x squared. Solving for y, magdi-divide lang tayo both sides ng equation ng 4x.
So, magiging y equals 200 minus x squared all over 4x. So, since na-solve na natin si y, pwede na tayong bumalik dun sa v. Pero isusulat natin si y in terms of x na. So, mapapansin natin na si v ay pwede nating isulat as a function of single variable. To be specific, si x. So, gagawin ko na lang siyang v of x para klarong-klaro na si v ay function ng x. Okay? So, v of x equals x squared times yung y natin, pero in terms of x na. So, times the quantity, 200 minus x squared all over 4x. So, simplify lang natin. Magiging equal lang to sa 50x minus x cubed over 4. Okay? So, ngayon, na-reduce na natin yung equation. So, step 4, identify na natin yung domain. Ano yung mga possible values for x? So, para natin ma-identify yung domain, kailangan natin balikan ano na ba yung mga meron tayong quantities or relationships. So, meron tayong v of x, meron tayong y, meron tayong s. So, dapat yung mga x natin ay magme-make sense, no? So, kailan ba magme-make sense yung x? So, from y, mapapansin natin na si x ay hindi pwedeng maging 0. Tama? Kasi pag si x ay 0, mag-undefined. Definitely, ang x at y, hindi sila pwedeng maging negative. Kasi, di ba, si x ay length at saka width, si y ay height. So, hindi pwedeng mga negative yon. But sa y, si x cannot be 0. So, sure na tayong positive, dapat si x. May limit ba si x? Pag si x ay square root of 200 na, mapapansin natin na yung y ay mag-0. So, hindi pwede. Okay? And kapag lumampas pa siya doon, magiging negative yung y. Therefore, ang pwedeng values lang kay x ay sa pagitan lang ng 0 at ng square root of 200. So, yung domain ng v ay equal lang sa 0 to square root of 200. So, kung gusto nyo simplify yung square root of 200, that's 10 times square root of 2. So, next is to find the critical number or numbers. So, given na tayo ng function of single variable, kukunin natin yung derivative nito with respect sa x. So, solve natin si v prime of x. So, saan ba equal si v prime of x? Siya equal lamang sa 50 minus 3x squared over 4. Okay? So, per term yung pagkuha ng derivative, ang 50x, derivative niya 50. And then dito sa second term, gagamit lang tayo ng power rule ng differentiation. So, ano nang gagawin natin pag nakuha natin yung first derivative? So, isa-set natin to sa 0. Kasi yung paghanap ng critical numbers, basically ay hahanapin lang natin yung mga magpapa-0 sa first derivative at yung mga magpapa-undefined dito. Pero wala namang magpapa-undefined dito, no? So, punta tayo sa magpapa-0. So, set natin to na equal sa 0. And then, solve natin si x. We have 3x squared over 4 equals 50. So, pwede tayo mag-multiply ng 4/3 both sides. So, magiging x squared equals 200 over 3. Solving for x, so kunin natin square root both sides. We have x equals plus or minus square root of 200 over 3. But balikan natin, ano ba yung mga pwedeng values for x? Between 0 to square root of 200 lang. So, therefore, ang pwede lang ay yung positive part lang. Then, simplify lang natin ang square root of 200 over 3. We have 10 square root of 6 over 3. Okay, so dito, ni-rationalize na rin yung denominator. So, ang critical number natin ay 10 square root of 6 over 3. Punta na tayo sa step 6. Test natin yung critical number natin. So, ano yung meron tayo? V prime of x equals 50 minus 3x squared over 4. So, dito gagamitin natin yung second derivative test. So, kunin natin yung second derivative. We have v double prime of x equals negative 3x over 2. And then, isa-substitute natin yung critical number natin dito sa x. So, we have v double prime of 10 square root of 6 over 3. Ito ay equal lamang sa negative 3 times the quantity 10 square root of 6 over 3 over 2. So, simplify lang natin to. We have negative 5 over square root of 6. Anong tinitignan sa second derivative test? Kung positive ba to, negative or 0. So, ito ay negative. So, less than 0.
Ano masasabi natin kapag less than 0 yung second derivative? Eh di meron siyang relative maximum. Okay? So by second derivative test, v has a relative maximum at 10 square root of 6 over 3. Hindi yung negative 5 over square root of 6 dun sa critical number. Okay? So punta tayo sa ating step 7. Sa computation, ano pa yung mga kailangan natin compute? Kung babalikan natin yung problem, sabi doon ano yung dimensions ng box. We have x and y. Sa ngayon, na-solve pa lang natin yung x part, no? Yun yung sa critical point. Gusto natin dito malaman ano ba yung value ng y. So, punta tayo sa y. Ang y ay equal sa 200 minus x squared all over 4x. Take note na solve na natin yung x, so pure substitution na lang to. So, magiging ganito. And then, simplify natin. Magiging ganito. Simplify pa ulit. May ganyan lang. And then, complex fraction. So, numerator times reciprocal ng denominator. Magka-cancel yung 3. Magka-cancel ang 40. And then, pwede mag-rationalize. So, magiging 5 square root of 6 over 3. So, lastly, sa ating conclusion, dahil alam na natin yung x at saka yung y, pwede tayo mag-conclude. To maximize the volume of the box, the length of a side of the square base of the box should be 10 square root of 6 over 3 centimeters, while the height should be 5 square root of 6 over 3 centimeters. And that's it for our first problem. So, punta tayo sa second problem. Example number 2, a rectangular page is to contain 54 square inches of print. The margins at the top and bottom of the page are to be 1.5 inches, and the margins on the left and the right are to be 1 inch. What should the dimensions of the page be so that the least amount of material is used? So for representation, we let x to be the width of the page, y be the length of the page, a sub 1 be the area of the page, and a sub 2 be the area of the print. Take note, dalawa yung areas na pinag-uusapan dito, no? So hindi pwedeng isang a lang. Kasi magkaiba sila. So, para naman sa illustration, ito, meron tayong x by y na page. Tapos, nandyan din yung mga margins, no? 1, 1 sa left and right, 1.5 sa top and bottom. A sub 1 yung area nung buo, a sub 2 yung area nung mas maliit na rectangle. For the formulation, ano ba yung gusto nating ma-optimize? Gusto natin na ma-reduce yung materials. So, gusto natin na minimum yung area ng page. Okay? So, si A sub 1 yung gusto nating ma-optimize dito. So, si A sub 1, yung area ng buo, yung pinakamalaki, ay equal lang sa length times width, which is si x times y. So, now we reduce the equation. Gusto natin masulat si y in terms of x. So, paano natin gagawin yon? Ano ba yung given sa atin? Ang given sa atin ay yung area ng print. So, paano natin i-compute yon? Take note, may margin sa left, sa right, sa top, and sa bottom. So, lahat yon isusubtract dun sa original dimensions. Yung area ng print ay magiging quantity x minus 2 times the quantity y minus 3. And sabi kanina, ito ay equal lang sa 54. Okay, from here, solve natin si y in terms of x. So, we have y minus 3 equals 54 divided by x minus 2. Solving for y, mag-plus 3 tayo both sides. So, magiging ganito lang. So, now dahil nasulat na natin si y in terms of x, balik tayo kay a sub 1. And this time, pwede natin siya masulat as a function of x. So, we have a sub 1 of x equals x times the quantity 54 over x minus 2 plus 3. So, pwede pa natin ito ma-simplify into 54x over x minus 2 plus 3x. So, dinistribute lang yung x. For step 4, i-identify na natin yung domain. But, ano ba yung mga meron tayo sa ngayon? We have a sub 1 of x, y, tsaka a sub 2. Ano yung mga pwedeng values ng x? Clearly, si x bawal maging negative dahil siya ay width. Bawal siyang maging less than or equal sa 2. Kasi yung margins, di ba, tig 1 nga sa left and sa right. So, 2 bawal, pero anything greater than 2 ay pwede na. May limit ba siya sa laki niya? So, wala naman, no?
So, yung magiging domain ng a sub 1 ay equal lamang sa the set containing x such that x is between 2 and positive infinity. So, kung susulat natin in interval notation, we have 2 to positive infinity. Okay? So, anything greater than 2 ay pwedeng value ng x. So, now we find the critical number or numbers of a sub 1. Ano yung gagawin natin? So, kukunin natin yung derivative nito. So, yung a sub 1 prime of x ay equal lamang sa quantity x minus 2 times 54 minus 54x times 1 all over quantity x minus 2 squared plus 3. Anong ginawa dito? So, kinuha lang yung derivative, no, per term. So, yung sa first term, meron tayong quotient. So, gumamit ng quotient rule. Yung low di high minus high di low all over low squared. And then, derivative na lang ng 3x, that's 3. So, after nito, simplify muna natin. Magiging ganito. And then, gusto natin hanapin yung magpapa-0 dito. So, multiply lang muna natin both sides ng quantity x minus 2 squared. So, yung first term, magka-cancel sa denominator yon, so magiging negative 108 na lang. And then, second term ay magiging 3 times quantity x minus 2 squared. And then, equals 0 sa right side. Okay, solving for x. So, gusto natin ilipat yung negative 108, magiging 108. Divide natin both sides by 3. So, we have this one. Square root natin both sides. So, magkaka-plus or minus yung sa right side, no? Kasi nag-square root tayo both sides. And then, solve natin si x. Si x ay 2 plus or minus 6. However, pag 2 minus 6, that's negative 4, hindi siya pasok dun sa domain. So, hindi ko na kinonsider dito. So, tinanggal na natin yung case na yon. Okay? So, sa plus 6 lang. Ang 2 plus 6 ay equal lang sa 8. Again, ang a sub 1 prime ay undefined sa 2, pero ito hindi part ng domain, so wala tayong critical number doon. So, ang critical number lang natin ay si 8. Okay? So, punta tayo sa step 6. So, test na natin yung critical number 8 natin. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung second derivative, tapos gagamit tayo ng second derivative test. So, ano ba ang second derivative nito? 216 over quantity x minus 2 cube. Okay? So, ito ay power rule lang ng differentiation. And then, substitute natin yung 8 dun sa mga x. So, solve natin ang a sub 1 double prime of 8. Ito ay 216 over 6 cube. So, without simplifying 6 cube, obvious naman na ito ay positive, no? Kasi numerator at denominator ay positive. So, itong buong to ay greater than 0. Kahit hindi natin isimplify ito, alam natin na merong relative minimum si a sub 1 sa 8. Bakit? By second derivative test. So, punta tayo sa step 7, yung computation. So, solve natin si y. Kasi take note, ang nasolve pa lang natin ay yung x, no? Concerned din natin yung y. So, solving for y, we have this one. Substitute lang natin, nakuha natin na x. Magiging ganito. Simplify natin. So, we have 12. So, ngayon, pwede na tayong mag-conclude. Okay? So, step 8, conclusion. To minimize the material of the page, its width and length should be 8 inches and 12 inches respectively. So, that's it for our second example. Punta tayo sa example number 3, number problem. Find the two positive numbers whose product is 100 and the sum is minimum. So, let x be the first number, y be the second number, and s be the sum of the two numbers. So, step 2 is formulation. Saan ba equal si s? Since si s ay sum lang ng two numbers, then s is equal to x plus y. Then, reduce natin yung equation para masulat natin si s as a function of single variable. So, solve natin si y in terms of x. Ano ba yung given sa atin kanina? Sabi, yung product nila ay equal lang sa 100. Therefore, x times y equals 100. Solving for y, we have y equals 100 over x. Since nasulat na natin si y in terms of x, pwede na tayong bumalik kay s. At this time, masusulat na natin siya as a function of x. We have s of x equals x plus 100 over x. So, step 4, identify the domain. Ano ba yung mga meron na tayo so far? We have s of x and y. Ano yung mga possible values for x?
So definitely, sabi sa problem ay positive numbers, so bawal na agad lahat ng negative. At si 0. From S and Y, meron pa bang iba tayong marirestrict? So wala na, no? Therefore, si X ay anything na positive. Okay? So from 0 to positive infinity. Then, ang gagawin natin ngayon ay hanapin yung critical number or numbers ng S. So kukunin natin yung first derivative. Ito ay equal lamang sa 1 minus 100 over x squared. And then hanapin natin yung magpapa-0 dito or magpapa-undefined dito. So, kunwari, set natin si s prime of x to be 0. So, multiply lang tayo both sides ng x squared. Magkakaroon tayo ng x squared minus 100 equals 0. And then, add tayo ng 100 both sides. We will have x squared equals 100. Solving for x, mag-i-square tayo both sides. So, magkaka-plus or minus sa right side. Okay? But ito ay plus or minus 10 lang, no? But then again, balikan natin si x ay dapat positive. Therefore, si x ay equal sa 10. So, meron ba magpapa-undefined? Meron si 0, kaso hindi naman siya part ng domain. So, hindi na natin ko-consider yon, no? Again, s prime is undefined at 0 but it's not part of the domain. So, ang critical number lang natin ay si 10. So, we go to step 6 kung saan itetest natin yung 10. So, ang gagawin natin, kunin natin yung second derivative. Ang second derivative ng s ay 200 over x cube. And then, sa substitute natin yung 10 sa mga x, we will have s double prime of 10 equals 100 over 10 cube. So, simplify natin, ito ay magiging 1/5 lang. So, ano ba ang 1/5? Positive, negative, or 0? So, ito ay positive. So, greater than 0. Dahil siya ay greater than 0, ibig sabihin, by second derivative test, s has a relative minimum at 10. So, punta tayo sa computation, solve natin yung value ng y. Sino ba ulit si y? Si y equal lamang sa 100 over x. Ang x natin ay 10, so substitute natin yon. We have 100 over 10. And then, simplify natin, we have y equals 10. So, punta tayo sa ating step 8. So, conclude na natin. The two positive numbers whose product is 100 and whose sum is minimum are both 10. Okay, hindi naman sinabing dapat magkaiba yung positive numbers. So, pwedeng parehas sila na 10. So, punta tayo sa ating next example. Example number 4, maximum range of a projectile. If r feet is the range of a projectile, then r of theta is equal to v squared sine 2 theta over g, where theta is from 0 to pi over 2, v is the initial velocity, g is the acceleration due to gravity, and theta is the radian measure of the angle of projectile. Find the value of theta that makes the range a maximum. Okay, parang nakakatakot, no? Kasi ang daming parang variables. Pero take note, si v ay initial velocity lang. So, ito ay constant. Si g ay acceleration due to gravity, so constant din ito. In short, itong r natin ay function na ng single variable na si theta. Okay? So, punta tayo sa ating step 1. Sa step 1 ay representation. However, mapapansin nyo sa problem, dinefine na si r, v, g, and si theta. So, okay na yan. Step 2 ay formulation. Given na rin to. Take note, nasulat na si r of theta. So, step 3 is to reduce the equation. Pero mapapansin nyo si r na function na siya ng single variable. So, tapos na rin to. Step 4, identify the domain. Pero kung babalikan yung problem, given na doon na si theta ay from 0 to pi over 2. So, tapos na rin dito. Okay, so sinulat lang natin para malinaw kung sino ang domain. Step 5 is to find the critical number or numbers. So, ang gagawin natin ay kukunin muna natin first derivative. Before nyo gawin yon, take note nyo, si v at si g ay constants lamang. Okay? So, treat them as constants. So, ang r prime theta ay equal lamang sa 2v squared times cosine 2 theta over g. Yung v squared over g, kopya lang, derivative ng sine 2 theta ay cosine 2 theta times 2 by chain rule. Kaya merong 2 sa harap, no? Set muna natin sa 0 ito.
So, pagkaset natin sa 0, pwede tayo mag-divide both sides ng 2v squared over g para maging cosine 2 theta na lang yung left side. So, ang cosine 2 theta equal lamang sa 0. Kasi 0 divided by 2v squared over g ay 0 pa rin naman. So, kailan ba magsi-0 ang cosine? Cosine ay sa x, magsi-0 siya sa pi over 2, 3 pi over 2, 5 pi over 2, 7 pi over 2, and so on, pati mga negatives nila. So, si 2 theta dapat ay equal sa k pi over 2, where k is odd. Solving for theta, si theta equal dapat sa k pi over 4, where k is odd. Pero kung babalikan natin yung domain natin, dapat si theta ay from 0 to pi over 2 lang. So, sino ba yung mga makakasatisfy dito? Ano mga values ng k? Pag ang k ay negative, hindi pasok si theta sa 0 to pi over 2. Kapag 1, so pi over 4 yun, pasok. Kapag 3 pi over 4, hindi na rin pasok. So, isa lang yung papasok, no? So, ang theta equal lang sa pi over 4. Take note, walang magpapa-undefine sa r prime theta. Okay? So, ang critical number natin ay si pi over 4 lamang. So, step 6, test natin tong pi over 4. So, ang gagawin natin dito, kasi closed interval yung domain, gagamitin natin yung extreme value theorem, yung EVT. Kung saan, i-compare na lang natin yung function value dun sa critical point sa mga function values dun sa endpoints ng closed interval. Okay? So, solve natin ang r of pi over 4. Ito ay v squared over sine ng 2 times pi over 4 over g. Ang 2 pi over 4, pwede natin isulat as pi over 2. Ano ang sine sa pi over 2? So, that's 1. So, v squared times 1 over g ay v squared over g lang. So, testing natin dun sa endpoints. So, ang r of 0 ay v squared times sine 0 over g. Ang sine sa 0 ay 0. So, magiging 0 lang to. And then, yung kabilang endpoint, si pi over 2. So, kapag sinubstitute natin, magiging v squared times sine ng 2 times pi over 2. So, magiging pi lang yon over g. Ano ba ang sine sa pi? Ang sine sa pi ay 0 din, no? So, magzi-0 out lang rin to. Sa EVT ko, compare lang natin mga values dito para malaman natin kung sino ang maximum at minimum. Since si v ay naka-square, so imposible itong maging negative. Ang g ay acceleration due to gravity, so positive din to. Therefore, ang v squared over g ay hindi negative. So, sure tayo na ito yung maximum, v squared over g. By extreme value theorem, r has an absolute maximum at pi over 4. Step 7, computation. But take note, lahat ng kailangan natin para sagutin yung problem ay meron na tayo. So, wala na tayong i-compute dito. So, punta na tayo sa step number 8. So, conclusion. Ano ba masasabi natin? So, the angle measure that will give the maximum range of a projectile is pi over 4 rad. Okay? And that's it for this example. Punta na tayo sa ating next example. Largest possible area of a rectangle under curve. What is the largest possible area of a rectangle in the first quadrant under the curve y equals e to the negative x? Step 1 is representation. Let x be the length of the rectangle, y be the width of the rectangle, and a be the area of the rectangle. So, kung pwede mo sketch natin. So, meron tayong ganito. Dapat nasa first quadrant daw yung rectangle at under the curve y equals e to the negative x. Okay, so, na-illustrate na natin. Punta tayo sa step 2. Formulation. So, ang gusto natin na i-optimize dito ay yung area, no, ng rectangle. So, saan ba equal si A? Si A ay equal lang sa x times y. So, okay na yan. So, step 3, try natin i-reduce yung equation into a function of single variable. So, possible ba masulat si y in terms of x? Take note, given na si y ay equal sa e to the negative x. So, isa-substitute na lang natin to dun sa equation from step 2. So, we have a of x equals x times e to the negative x. So, si a, sinulat ko na as a function of x. No? Hindi to a times x. Ito ay
a of x. So, function na siya ng single variable, so pwede tayong pumunta sa ating step 4. Identify yung domain. Ano yung mga meron tayo? We have a of x at saka y. Ano yung mga pwedeng values for x? Dahil nasa first quadrant dapat, bawal na yung mga negative na x. Pwede ba na yung x ay 0? So, kung yung x ay 0, wala naman tayong rectangle. So, hindi pwede. Sa upper bound naman, wala namang nagli-limit for x. So, any positive number ay pwede. So, we have domain of a is just equal to 0 to positive infinity. So, lahat ng positive numbers pwede. So, punta tayo sa step 5. So, step 5, find the critical number numbers. So, ang gagawin natin dito ay kukunin natin first derivative. So, ang a prime of x ay equal lamang sa negative x times e to the negative x plus e to the negative x. So, paano to nakuha? Since kukunin natin derivative ng product, gagamit tayo ng product rule. Ano ba yung product rule? Left the right plus right the left. And then next, if a factor out natin si e to the negative x, magiging ganito. So, set natin sa 0. Kapag ang product ng dalawang numbers ay 0, mako-conclude natin na isa sa kanila ay dapat 0. Pero si e to the negative x ay hinding-hindi magsi-0. Okay? So, sure tayo na si 1 minus x ay dapat 0. Solving for x, we have x equals 1. May magpapa-undefined ba sa a prime of x? Wala din, no? So, ang critical number natin dito ay si 1 lang. Step 6 is to test the critical number 1. Yung kaninang ginagawa natin sa pagtetest ng critical number, either gumamit tayong EVT or gumamit tayo ng second derivative test. Dito, pwede pa rin naman tayo mag second derivative test, pero i-require nun yung, syempre, second derivative ng A. May product tayo dito, so product rule ulit yun. Pero pansinin natin, pwede rin naman natin dito gamitin yung first derivative test. In fact, napakasimple lang ng first derivative test dito. So, try natin first derivative test. Anong ginagawa doon? Tinitignan lang kung increasing or decreasing yung function A sa left at saka sa right ng 1. So, check natin. Sa left side ng 1, we have a prime of x is greater than 0. Bakit? Kasi kapag less than 1 yung x, pag sinubstitute natin dun sa factor na 1 minus x, ano mangyayari? So, magiging positive yon. Eh, yung e to the negative x, lagi naman yung positive. So, positive times positive, positive. Ano meaning nito? Pag yung a prime of x ay positive, meaning nun ay increasing yung function doon. In short, increasing ang a sa left ng 1. Check naman natin sa right side. So, kapag greater than 1 yung x, tapos sinubstitute natin yun doon sa 1 minus x na factor, ano mangyayari? So, mas malaki yung ima-minus, so magiging negative yung 1 minus x. Pag naging negative yon times yung positive na e to the negative x, magiging negative yung product. No? So, yung a prime of x, magiging less than 0. Ano meaning nito? Decreasing ang a sa right ng 1. So, kung increasing si a dun sa left ng 1, tas critical number si 1, after nung kay 1, nag-decrease, ano meron tayo? Relative max or relative min? Tumaas and then bumaba. So, definitely, meron tayong relative maximum doon. So, anong ginamit dito? Yung first derivative test. Step 7, computation. Pansinin natin na ang nasolve natin ay value ng x. Pero ano ba yung concern sa problem? Gusto natin malaman yung greatest na area. So, gusto natin malaman yung area doon sa critical point na x. So, we have a of x equals x times e to the negative x. Substitute natin yung critical point, which is 1. So, magiging 1 times e to the negative 1. Simplify natin, ito ay 1 over e lamang. So, ito na yung highest possible na area nung rectangle under the curve. So, now pwede tayong mag-conclude. The largest possible area of a rectangle in the first quadrant under the curve y equals e to the negative x is 1 over e square unit. So before natin i-end, balikan natin steps sa optimization. Number 1 is representation. Dito nagle-let tayo ng mga variables natin.
2 formulation. Dito yung isulat natin yung gusto nating i-optimize kahit na in terms of many variables. Dahil sa 3, ang gagawin natin na i-reduce natin yung equation na yon into a function of single variable. And then for 4, i-identify natin yung domain para ma-filter out na natin yung mamakuha nating critical numbers. Na sino ba yung mga magme-make sense? Baka naman may mamakuha tayong critical numbers pero hindi pala magme-make sense sa ating problem. So at least matatanggal na natin yun kung alam natin yung domain natin. Okay? Step 5, hanapin yung critical numbers. Dito yung kinukuha natin yung first derivative and then ine-equate to sa 0 or hinahanap yung mga values na magpapa-undefined dito. Sa 6, yung pagtetest natin ng critical numbers. So dito ginagamit natin yung extreme value theorem kung yung nakuha natin na domain sa 4 ay closed interval. And then kung hindi naman, ang ginagamit natin na yung first derivative test or yung second derivative test. And then for 7, kung meron pang mga kailangan makompute, kunwari hindi pa nasagot yung tanong from 6, and then dito pa natin isusolve yon. And then lastly, gagawa na lang tayo ng conclusion to address the problem properly. Okay? That's it for this episode. Kung na-appreciate mo ang discussion natin today, don't forget to like and subscribe and share this to your friends. See you next time!